Good morning, DXN. Welcome to DXN, the world's largest Ganoderma producer. Started its journey in Jitra, a small town in Kedah, Malaysia in 1993. Good morning everyone. Good morning po sa lahat ng ating mga partners dyan. Lalong-lalo na yung mga partners natin na palaging nanonood ng kanilang live streaming sa Facebook. Magandang umaga sa ating lahat. Sa ating DXN management and staff, good morning. At sa lahat mo ng mga mothers dyan na kagaya ko, magandang umaga at happy Mother's Day. This afternoon, ang pag-uusapan po natin ay decay o kaya tooth decay go away. Sabi nga ni Dr. Sadsad is, sabi niya is, I'm back. Nandito na naman ako. Sabi niya, po ako, nagpapasalamat din po ako dahil nandito na rin po ako ulit para magbigay ng konting kaalaman regarding sa dental health. Our topic for today is by tooth decay. Tignan ho ninyo yung ating susunod na picture. Yan, by tooth decay. Paano ba natin sasabihin na paano ba natin siya mawawala sa atin ang tooth decay? Kung titignan nyo ho, ang tooth decay is very common ho sa Pilipinas. Actually, sa statistics ho natin, ito ho ay isa sa mga pinaka-problema ng ating government. Dahil marami po sa ating mga kabayang Pilipino na hindi ho sila aware sa ating dental health. At nagpapasalamat ho tayo sa ating management dahil binigyan ho tayo at least time para mabigyan ho tayo ng awareness kung paano ba ang gagawin natin sa ating dental health. Ngayon po, meron ho akong pictures na nakala dito. May pictures po ako na dalawa. Saan ho ba ang gusto nyo dito? Dito sa maganda ng ngipin niya? O kaya dito sa pangit ang ngipin niya? Siyempre, punong-puno ng decay yan. At yan ho ang very common na problema ng bawat isa sa atin. Paano ho ba nating papaalisin ang dental decay na ito? Pag-aaralan ho natin para mas maintindihan ho natin kung paano dapat natin gawin is ano ho ba ang ngipin. Ang ngipin po ay isa ho siyang structure na nakikita ho siya sa ating it is a part ng it is a calcified hard structure that is part of the jaws of many vertebrates. Yan ho ay matigas na nakikita ho natin sa jaw ng mga vertebrates kagaya ho ng tao. At ang tip na ho na ito ay may kanya-kanya hong anatomy. Kung titignan nyo ho, ang tip ho natin ay may anatomy. Example ho ng ating anatomy is, ang teeth ay divided ho yan into 3. Meron ho tayong tinatawag na crown, may tinatawag ho tayo na neck, at may tinatawag po tayo na roots. Dapat alam mo natin yung anatomy ng ating mga ngipin. Dito sa crown, focus ho tayo dito sa crown. Ang crown ho ay na-subdivide ho yan into layers. Pag titignan ho ninyo, meron ho tayong enamel. Ang enamel po ay yan po ang pinaka matigas na part ng ating ipin. Susunod ho doon sa enamel, meron po tayong dentin, meron po tayong pulp. We will go back to the enamel. Ang enamel po, sabi ko kanina, is siya yung pinakamatigas na part ng enamel, ng part ng crown. At siya ho yung non-vital. Wala ho siyang pakiramdam. Kaya minsan ho, kapag kumain tayo, hindi nyo ho nararamdaman. Kumain tayo ng mainit, uminom tayo ng coffee, mainit, kumain ng mga ice cream, kakain din ho tayo ng mga matatamis, maaasim, wala ho tayo ng nararamdaman dahil ito ho yung part na matigas
sa crown ng ating mga ngipin. Siya ho ang nagproprotekta sa ating dentin. Etong dentin naman ho, ito ho yung part ng ating ngipin na minsan ho nagiging sensitive. Actually, sensitive part na po yan. Pero ang dentin, siya ho yung nagproprotekta ng ating pulp. Dito sa pulp cavity na tinatawag po natin, dito ho natin nakikita yung mga nerves at dito din ho natin nakikita yung mga blood vessels na sumusuporta sa ating mga ngipin. So, ito ho yung brief anatomy ng ating ngipin. Meron siyang crown, neck, at saka roots. Meron to, dito ho, meron tayong enamel, meron tayong dentin, at meron ho tayong pulp cavity. Next is, ano ho ba ang main function? Ano ba ang gamit ng isang ngipin? Siguro ang ngipin, akala natin ngipin-ngipin lang ho dyan, pero meron ho siyang gamit. Ang main function ho ng ating gamit ay, our teeth are used for mastication. Actually, yung ngipin ho natin ay hindi lang ho nakalagay dyan ng ating mga ngipin. Lahat ho ng mga parts ng ngipin natin dyan ay may kanya-kanya ho siyang gamit. Like for example, yung anterior teeth na tinatawag natin, yung ngipin natin sa harap, ang gamit ho niyan is for biting. Yung ating canine, ang gamit ho yan ay for tearing. Yan ho yung ginagamit natin para pang-tear ng food, ng mga matitigas. Pag sinabi natin hong premolars aka molars, yan ho yung part ng ating ngipin na gamit for grinding our teeth. Yan ho yung pinaka-function ng ating mga ngipin. Bakit natin pinag-aaralin ang ngipin? Ang ngipin ay, kung titignan nyo yung ating picture, teeth are used for mastication. Teeth are used for grinding teeth, ay yung ating mga kinain. Kapag kumain ho tayo, the smaller the particles ho na kinakain natin, mas mabilis na ma-absorb ng ating katawan. Mas mabilis din ho ang digestion ng mga kinain natin at absorption ng mga vitamins aka minerals, nutrients na kinain ho natin. Yan ho ang gamit ng ating mga ngipin. Besides sa mastication, tumutulong din ho ang ating ngipin para sa digestive system natin. Minsan, ang digestive system natin ay nahihirapan, lalo na kapag hindi tayo kumakain ng nag-grind ng ipin natin ng tama. So, lahat ho yan ay gamit ho ng ating mga ngipin for mastication ng food, para ho mas mabilis na ma-absorb yung food na kinain ho natin. Then, natutulungan po natin ang ating digestive system. Diba ho ba, minsan, kapag pumunta ho tayo sa isang party, nagmamadali ho tayong kumain. Minsan din po, ang sabi ho natin ay, mabilis ho tayong kumain, lunok tayo ng lunok. Sabi ng mga parents natin, huwag kang masyadong kumain, mabilis. Dapat i-grind mo yung pagkain mo dahil mai-impatso ka, sabi nila sa atin. Totoo ho yun. Dahil sa ang nangyayari, nahihirapan yung ating digestive system na siya ang mag-grind ng ating kinain. Number 2 na function o gamit ng ating mga ngipin ay para sa sound effects din. Yung parang sa pagsasalita ho natin ay maganda ho yung sounds na sinasabi natin. Kasi ang ngipin ho para siyang barrier yan eh. Pag yung nagsasalita tayo eh, para magkaintindihan tayo, minsan nasasabi natin yung letter ng S, nagiging F. Dahil po, singaw, wala ho tayong mga ngipin. At yan ho ang kailangan natin at yan ho ang isang function ng ating mga ngipin. Besides sa function sa mga words natin o kaya mga sounds, mga mastication na sinasabi natin, ang isang function din ng ating ngipin ay siya ho yung ating, ang ngipin ho natin ay siya ho yung tinatawag natin pillars o kaya poste ng mga mukha natin. Minsan kapag early na natatanggal yung ngipin natin, ganito ho ang nangyayari sa atin.
magkakaroon po ng deform yung ating mga mukha. Yung mukha natin pumapangit dahil po ang ngipin ho ay siya ho yung ating tinatawag na siya yung sila ng boundary o nagbibigay ng hugis ng ating mga ngipin. At the same time, ang isa pang function ng ating ngipin ay for smiling. Ginagamit po natin ang ating mga ngipin para sa pagkikiusap natin sa mga tao. And ginagamit po natin nagkakaroon po tayo ng tawag natin is magiging presentable tayo at nagkakaroon po tayo ng confidence sa ating sarili. Kaya kung titignan nyo, mga maliliit na bagay lang pero malaki ho ang binibigay ng ating mga ngipin. The next is, yan ho ang function ng ating mga ngipin. Dapat ho, since ang ating topic is bye-bye tooth decay or tooth decay go away, dapat ho ay malaman natin ang meaning ng ating meaning ng tooth decay. Ano po ba ang tooth decay? Para at least alam mo natin ang meaning ng tooth decay. Ang tooth decay po ay isang permanent damage. Tooth decay po isang damage ng ating structure ng ating mga ngipin. Permanent po yan. Para po silang butas na nakikita natin siya sa ating mga ngipin. They are permanently damaged areas in the hard surface of the teeth that develop into tiny openings or holes. Ibig sabihin, kapag yung tooth decay, yung cavities na yan, sila yung mga maliliit na butas na hindi ho natin minsan napapansin. Yan ho ang tooth decay. Ano ho ba, sabi ho nila minsan, ano ho ba ang pagkakaiba ng cavities? Ano ho ba ang pagkakaiba ng tooth decay or caries? Parehas din po sila, ang pagkakaiba lang po sila kapag caries ay may kombinasyon na po ng bakterya ng oral cavity. Kaya ho yan nagkakaroon ng, sa pagkain ho natin ng iba-ibang pagkain o kaya sugary foods, nagkakaroon ho ng caries kapag hindi ho siya nalilinisan ng tama. We have other complications. What are the complications of tooth decay? Actually, may mga complications ho ang ating tooth decay. Minsan, ano ho ba yung mga complications ng ating tooth decay kapag mayroon tayong sira ng ating mga ngipin? Ang complications number 1 ng ating mga ngipin is kakaroon ho tayo ng sakit ng ngipin. Pag nasira ho yung ating ngipin, number 1 na mararamdaman ho ng bawat isa sa atin ay masakit ang ating mga ngipin. Minsan hindi ho natin napoconcentrate ang ating mga sarili kung anong dapat natin gawin. Kahit na masarap po yung mga pagkain, hindi rin ho natin na-enjoy dahil masakit ang ating mga ngipin. Kaya po, very important ho na alagaan natin ang mga ngipin dahil kapag hindi natin inalagaan, yan ho yung mga complications na nakikita natin dyan. After ng pain, ano pa? Kapag napabayaan ho natin ang ating mga ngipin, nagkakaroon ho yan ng abscess. Nagkakaroon ho yan ng nana yung ating ngipin. At yan po ang magiging, kapag nagkaroon ho ng abscess, namamaga yung ating face. Kaya ho, kailangan alagaan na naman po yung ating mga ngipin. Minsan din po, kapag hindi natin inalagaan ang ating mga ngipin, nadadamage ho yan, ngipin na yan, at nagiging broken into pieces yung ating mga ngipin. Minsan nakikita natin mga ngipin natin, roots na lang ang naiwan. Nagkakaroon din ho tayo ng chewing problem kapag sira ho yung ating mga ngipin. Kaya lahat ho yan ay mga complications kung bakit kailangan ho nating alagaan ang ating mga ngipin. Next is, kapag nawalan ho tayo ng ngipin, mawawala din, marireposition din ho, magsishift din ng ating mga ngipin. Pag nawala ho tayo ng ngipin, yung bang
ngipin ho natin, instead na magkakatabi ho sila, nagiging one seat apart o kaya long distance love affair na sila. Magkakahiwa-hiwalay yung ating mga ngipin kapag binunot ho siya na mas maaga sa panahon. Lahat ho yan ay mga komplikasyon ng ating ngipin kapag hindi ho natin sila inalagaan. Meron tayong magiging masakit, very painful siya. Minsan nga, sabi ho ng mga pasyente namin, sabi nila is mas maganda pa daw ang sumakit ang tiyan kaysa masakit ang ipin. Dahil kapag masakit ang ipin mo, kahit anong gawin mo, mas masakit pa daw. Kahit ano kahit ang ibig kong sabihin it's better pa daw na masakit ang tiyan kaysa sa ngipin dahil iba po ang sakit ng ngipin natin. Then, kailangan po natin silang alagaan. Paano ba natin sila aalagaan? Yan. How can we prevent? Dito na ho tayo. How can we prevent dental tooth decay? Ang dental tooth decay ho ay mapiprevent natin mismo sa ating mga sarili. Example, yung mga kinakain ho natin. Dapat ho aware tayo sa mga kinakain natin. Mga sugary foods. Mahilig ho tayo sa mga cakes. Mahilig din ho tayo sa mga pagkain, mga soda. Umiinom mga soda na iniinom natin yan. At nagkakaroon ho ng process ho yan kung paano tayo nagkakaroon ng tooth decay. Para mas maintindihan ho natin, pag ang isang tao ay kumain, tapos yung kinain niya, nag-attach sa kanyang ngipin, ang mangyayari ho dyan at hindi niya hinugasan, mag-attach sa surface o sa enamel portion ng mga ngipin. Through yung pagkain na yon, pag tumagal dyan na nag-atas dyan, nagkakaroon ng proseso o kaya nagkakaroon ng bakterya through yung bakterya ng ating mga ngipin at saka yung ating kinain magiging acid. At alam mo naman natin na kapag yung ngipin natin ay nag-stuck yung pagkain doon, hindi ho na natin yan ma-prevent. Magiging acid na ho yun at yan ho ang pinanggagalingan ng ating caries. Then ho nang gagaling yung ating caries doon sa pagkain natin. Kaya kailangan ho natin silang palaging hugasan. Yan ho yung dapat gawin sa atin, how to prevent ng ating tooth decay. How to prevent our tooth decay? Number 1 is we have to visit our dentist regularly. Kailangan pong bumisita ho tayo sa ating mga dentist regularly. Punta ho kayo sa dentist nyo. And wag ho naman at least 2 times a year, twice a year, bisita ho kayo sa mga dentist nyo. Pero pag may nakita ho kayong mga complications sa ngipin nyo, wag nyo naman hong hintayin na 6 months pa bago kayo pumunta. Kung hindi pumunta na po kayo para ma-check nila kung ano ba ang dapat na gawin nila doon sa problema sa ating mga ngipin. We have to bring our children din dahil hindi natin mga anak natin sa dental clinic. I-train ho natin sila na pumunta regular sa dental clinic. Kasi po, ang isang bata o kahit sino po na malaki kapag pumunta sa dental clinic, ang nasa isip niya agad is pain, masakit. Nakikita niya ho yung mga needles namin, nakikita ho niya mga forceps, kaya na-stuck na ho sa mind na kahit sino, na pag pumunta ho sa dentist, ay masakit na ang nasa isip nila. Pero ginagawa ho natin ngayon na dapat ho ay pumunta ho tayo sa ating mga dentist regularly. After that, para maiwasan ho natin ang pagkakaroon ng tooth decay, kailangan din ho nating i-cut down ang ating sugary foods. Bawas-bawasan naman natin ating mga kinakain na pagkain na matatamis. Hindi naman po ibig sabihin na pag kumain po tayo ng matamis, ay iwasan na halimbawa, huwag na tayong kumain ng matamis, huwag na tayong kumain ng tsokolate, huwag na tayong kumain ng cake. Hindi po, bawas-bawasan po natin ang pagkain natin ng mga matatamis at sabayan na rin po natin sila na linisan
i-brush po natin sila every day. Ang tanong ko lang po, ilang beses po ba tayo mag-brush sa isang araw? Once, twice, thrice, or never? Pero ang sabi po ng ating mga dentist is at least twice a day o kaya 3 times a day. Mas prefer po namin na 3 times a day pagkatapos ng kainan para mas madali hugasan ang ating mga kinain at hindi lang po sila dumikit sa ating mga ngipin, lalo doon sa ating enamel na tinatawag, para hindi sila maging masira at mabukbok at magiging problema natin later on. So we have to cut down the sugary foods. At the same time, dito ho tayo mag-focus. We have to brush your teeth regularly, di ba? Sabi mo kanina, brush ho natin. Pero meron ho din tayong sistema kung paano natin mag-brush ng mga ngipin. Kasi minsan, kapag nag-brush ho tayo, nagmamadali ho tayo ng brushing, minsan kumuha tayo ng toothpaste, then brush 1 seconds, 1 minute, tapos na po, lalo na pag yung nagmamadali. Hindi po ganon. Ang tinuturo ho ngayon ng Philippine Dental Association ay meron ho tayong proper technique. Meron ho tayong proper brush techniques dapat natin gawin. So, paano ho ba ang proper brushing techniques natin? Ayan. Dapat ho, pumili ho tayo ng mga toothbrush natin na alam natin na ideal para sa atin. Pumili ho tayo ng brush na wag naman sanang masyadong malambot. Kasi pag masyadong malambot, baka hindi rin ho siya makatanggal ng dumi. Huwag din ho tayong pumili ng toothbrush na masyadong matigas. Baka yun din po ang mag-cause naman ng ina-abrade ho natin ang ating mga ngipin. Kaya kung minsan kapag gas ang ating toothbrush, minsan kasi sabi natin kapag matigas, mas madali, mas maganda. Pero mali po yun. Yung ating brush ho ay dapat yung hindi siya matigas masyado, hindi naman po siya malambot. Yung tamang-tama lang na para sa inyo na okay ho sa atin yung brush na gagamitin natin. Yung proper brushing din ho natin ay may technique yan. At least 45 degrees angulation ho yan. Up, down. Pag yung up, down. Then sa blower naman, stroke natin. Backward, forward. Ganun din sa upper. Baliktarin mo yung toothbrush. Then i-brush mo ninyo na parang yung brush mo, yung bristle ng brush, ay siya mo yung nagbabrush. And at the same time, parang may motion na gagawin mo natin. Sinasabi nga natin is, dapat mas matagal pa nga siya na binabrush, hindi po siya minamadali. Kasi kailangan po na talaga natin na matanggal yung mga dubina ng buo. Kaya ang brushing technique po natin, 45 degrees, upward, downward, then backward, forward. At huwag ho ninyong kalimutan, isa po sa mga sinasabi ng mga dentist natin, na huwag niyo hong kalimutan na i-brush din po yung ating mga dila. Kasi dito sa dila, marami din hong mga bakterya dyan na hindi natin namamalayan. Then, at the same time, nandito po tayo sa brushing technique, kailangan din po ay pumili din mo tayo ng mga toothpaste na dapat natin gamitin. Yung mga brands na dapat natin gamitin. Choose the right toothbrush, then we have to choose the right paste na dapat natin gamitin. Huwag po kayong actually, dahil sa social media, kung nakikita nyo sa social media, kaliwat kanan, nagpapakita ng magandang ngipin, kaliwat kanan, sinasabi nila ito yung maganda, ito yung nagpapaputi, pero at saka ito yung mura, huwag po kayong agad maniwala. Dapat sana we must be intelligent enough sa mga ginagamit po natin. Mag-choose po tayo ng mga toothpaste na brand ng toothpaste na alam natin na mapagkakatiwalaan. Baka kasi sa kapipili natin ng mga brands ng toothpaste na ginagamit po natin, baka mas lalong masisira yung ating mga ngipin. Hindi lang po yung ating mga ngipin, pati yung mga surroundings ng ating mga ngipin.
Kaya we should have to choose the right brands ng ating toothpaste. Dito sa atin, sa DXN, meron ho tayong toothpaste na ginagamit. Meron ho tayong mga Ganushi Plus. Meron ho tayong the original one na Ganushi na ginagamit ho natin. At lahat ho ng mga toothpaste na yan, alam natin na natural ho ang mga yan. Huwag na ho tayong mamili o pumunta sa iba. Nandito na ho yung mga products na it will suit sa ating mga ngipin, sa ating mga gums. Dahil kumuha ho tayo ng ating mga products na dapat nating gamitin sa ating mga oral cavity na tawag po natin dyan is natural sila, at the same time, wala silang mga chemicals. Kasi ang pinag-aanuhan mo natin dito ay minsan may mga nilalagay din sila sa mga brands, ibang brands ng toothpaste natin. Ngayon, na sila po ay mataas ang concentration ng mga nilalagay nila, minsan mga chemicals na nandyan, mas lalo nilang sinisira yung ating mga ngipin. Sabi nga natin dito sa ating mga toothpaste, bumili ka na nga, may sukli ka pa. Diba? Gumanda pa yung ating mga ngipin dahil alam mo natin na maganda at natural yung ating ngipin. Kasi po naalala ko yung sinabi ni Sir Osler na you have to buy your products dito sa DXN, bumili ka na nga, may sukli ka pa, may cheque ka pa, at gumanda pa yung ating mga ngipin. So ito ho yung ating mga products. Huwag na ho kayong mamili kung ano-ano mga produkto dyan na nilalabas nila sa Facebook. Dahil baka ho, dumating yung time, yung akala natin na nakakaganda sa ating mga ngipin, sila din po ang sisira sa ating mga ngipin. Then we have to, yan. Kasi minsan nga po, avoid din natin mga sugary toothpaste. Actually, karamihan ng mga toothpaste, mga sugar. Kasi nga po, yung mga toothpaste mo na yan, na sinasabi mo natin, ay di ba umiiwas tayo sa mga pagkain na matatamis? Din gagamit ho tayo ng mga toothpaste na mas marami siyang sugar, may mga sugar content sila. Di parang siya pa rin ho yun. Kaya avoid ho natin. Iwasan ho natin ang mga sugary toothpaste na yan. Actually, sa atin ho, sa DXN, yung ating Ganushi toothpaste plus, meron ho siyang xylitol. At ang lang natin ho na ang xylitol is a substitute ho ng sugar ho yan. Kaya very safe ho tayo na gumamit. Ginagawa ko nila ito para medyo manamis-namis na manamis-namis na mas masarap siyang gamitin. Pero tignan ho natin na sana ho hindi yung mga toothpaste natin na ginagamit ay mas lalong nakakasira. Then paano pa ba ang dapat natin hong gawin para nandun na ho tayo sa proper brushing, nandun na rin ho tayo sa choose the right product na gagamitin natin para hindi ho siya masira yung ating mga ngipin. Gawin ho natin yung proper technique. Then ano po ba? Gumamit ho din tayo ng dental floss. Minsan kasi sabi nila, ano po ba ang dental floss? Minsan sabi nila, mas gugustuhin daw nila ang toothpick. Ang toothpick kasi, mas lalong ho nating sinisira yung interdental proximal na mga papila. Kasi yung ngipin natin may mga dila-dila yan. Kapag klinik ho niyo ng toothpick yan, mas lalo ho siyang nasasaktan. Pagdating ng time, kapag nasaktan siya, nagkakaroon ho siya ng space. Yung space na yun, mas madali ho na papasok ang pagkain doon. Kaya, nire-recommend ho ng mga dentist na gumamit ho tayo ng dental floss. Ano ho ba ang dental floss na ito? Ang dental floss ho ay ginagamit natin para tanggalin yung mga na-trap na pagkain doon sa interdental proximal space, yung mga hindi ho naaabot ng ating toothbrush. Sila ho yung dapat gumamit yan. Sila ho yung tagatanggal. Tatanggalin niya ho yung mga dumi doon sa ating mga ngipin. Yan ho yung gamit ng dental floss. Kaya ho proper brushing, proper toothpaste, ideal toothpaste para sa ngipin, mag-dental floss ho tayo, mababawasan ho ang formation ng tooth decay. At the same time,
meron ho para, hindi lang ho doon tayo nagtatapos. Ang ating ngipin ay kailangan din ho niya ng proper nutrition. Hindi lang ho yung para sa outside cavity, sa outside lang ng ngipin natin. Hindi lang ho doon tayo nagtatapos. Kailangan din ho din natin ng mga pagkain, optimum oral health na pagkain. Ano po ba yon? Palaging sinasabi na ng mga dentista, kumain ho tayo ng mga pagkain rich in calcium na pagkain. Ang mga calcium foods na ho yan, ay nakikita ho natin yan, lalong-lalo na sa mga pagkain na dairy products. Yan ho yung mga pagkain na sa kukuha natin sa cheese, sa mga milk. Kasi ho, ang calcium, kaya ho, calcium sabi namin dahil yan ho ang nagbibigay tibay ng ating ngipin. Ginagawa ho niya para maging matigas ang ating ngipin. At hindi ho siya madaling mapenetrate ng bakterya. Kung mapipenetrate man ho siya, hindi siya basta-basta mag-spread dahil matigas yung ating mga ngipin dahil sa calcium. Hindi lang ho yung itit ang tinutulungan ng ating calcium. Ang calcium ho is good for our bones, yung mga nails natin. So, kailangan ho natin na kumain ng mga calcium foods. At the same time, hindi lang ho yung calcium foods ang kailangan natin. Kailangan din ho natin ng mga potassium foods. Kagaya ho ng mga fish, nandyan na ho yung mga nuts, mga eggs. Yan ho yung mga phosphorus na tinatawag natin. Kailangan ho ng ating katawan din ho yan. Hindi lang yung katawan, kundi yung mga ngipin natin. Nandiyan din ho ang vitamin C. Lahat ho yan kailangan ng ating katawan. Vitamin C para sa gums, para hindi ho madaling, hindi tayo magkakaroon agad ng mga gum problem. Kasi kapag nasira ho yung ating mga ngipin, nagkaroon ho siya ng abscess. Sunod-sunod na ho yan. Hindi lang, pati yung ating mga surroundings ng ating mga ngipin, ay sasakit ho yan, magkakaroon ng inflammation. So kapag nagkaroon ng inflammation, nagkakaroon ng pus, wala na ho magagawa yung ating mga dentist kung hindi bunutin ang ating mga ngipin. At kada bunot ho ng ating mga ngipin, nawawala ho yung mga konting form ng ating mukha. Na yung mukha natin ay nadideform. Diba yung sabi ko kanina, nadideform. Pati yung pag-masticate natin ng mga pagkain, hindi natin siya na-enjoy kapag nabubulot na ang ating mga ngipin. Sabi ko nga namin na kung ano man sana ang nawala sa ating mga ngipin, sana ipalitan. Kasi ang mangyayari ho dyan is nagkakaroon ho ng drifting ang ating mga ngipin. Madi-disalign ho yung ating mga ngipin. Kaya kailangan ho natin silang alagaan. Kailangan natin silang pakain na mga masusustansyang pagkain. Then, hindi lang ho tayo nagtatapos dyan. Kailangan, saan ho ba natin kailangan pa? Kailangan din ho ng ating mga ngipin ng vitamins, proper nutrition. Sa proper nutrition, na yung ating mga vitamins, tama po yung ating RGGL, yung ating RGL, yung ating ating RGGL, spirulina. Meron din ho tayong Roselle candy. Actually, tinitingnan ko, nakita ko din ho sa ating yung ating isang product ho, yung ating tawag ho natin yung pollen bee. Yung pollen bee ho, malaki din ho ang na-contribute niya ng ating pollen bee. Kasi meron din po siya ng vitamin A. At saka mayroon ho din siyang vitamin A. Yung ating morenshi, nakakatulong. Actually, lahat po ng products natin, may mga ibibigay na vitamin sa ating medicine. Kasi ho, ang benefit po natin pag-inom ng vitamin ay pati proper nutrition is beneficial for the whole body, including our teeth, our gums,
by ingesting, pagkakain ho tayo ng vitamins through our food or supplements, you can help or protect your oral health. Hindi lang ho itong katawan na ito, kundi habang kumakain ho tayo, umiinom ho tayo ng ating mga food supplements, pati yung mga ngipin natin damay, pati yung mga bones natin damay. Kaya gawin ho nating routine sa everyday na life natin ang uminom ho ng ating mga supplements. At lahat ho ng mga supplements ho natin dyan ay nakakatulong para masabi natin na ang ating ngipin ay healthy and shiny. So, yan ho, may iwasan ho natin ang pag-form ng mga tooth decay. Masasabi ho natin na tooth decay go away by sa pagkain ho natin mga nutrients natin, sa mga vitamins and minerals, sa proper nutrition, sa proper brushing, lahat ho yan hand in hand to achieve a whiter and healthy teeth. Sabi ko dito ho, bago po ako magtapos, ay sabi nga natin is better teeth is better health. Kapag maganda ho yung ating mga ngipin, nagfa-function ho sila ng normal. Kaya pag nag-function sila ng normal ho sa ating katawan, it the same goes, magiging better din po yung ating katawan. Kasi kung hindi natin magamit na maganda yung ating mga ngipin, parehas din tayo ho ay nagiging, lahat yung katawan magiging weak din po. Kaya pakailangan, alagaan ho natin silang mabuti, pakainin ho silang mabuti, at sana ay para magkaroon po tayo ng strong and healthy teeth. Sana ay mabigyan po kayo ng maliit na informasyon kung paano ba nagkakaroon ng tooth decay ang isang tao at kung ano ba yung mga complications na mangyayari kapag wala tayong mga ngipin at kung ano ba ang dapat at proper way na dapat natin gawin sa everyday life natin. Kasi po, ang ngipin po ay kasama natin po siya everyday. And thank you at sana ho ay maalagahan ho natin yung ating mga ngipin. Maraming salamat po. Make sure you find the time and spend some money for your health before it is too late. DXN products help your body to maintain optimal health. Give them a try, and you will feel the benefits of DXN products in a more natural way. Thank you for spending your time with us.